me something, it might just take the pain away. Gagawa tayo ng rice three delicacies or ang tawag sa amin dito sa Spanish ay arroz tres delicias. Diba? Eto na nga at ating hihimay-himayin ang ating arroz or kanin. Ito ang aming bahaw kagabi guys. So eto na nga ang aking gagawin for today's video. Kumbaga sa atin, sinangag lang to guys. Pero alam nyo na, nilagnayan natin ng ating mga vegetables kagaya ng carrots, bawang, sibuyas, at saka lalagyan natin ng gisantes or green peas. Diba? At syempre, kung meron naman kayong itlog dyan na sobra, lagyan nyo na rin. Iprito nyo muna at saka nyo hiwa-hiwain ng pakudra-kudrado. Diba? Ganun lang yun. Or kung kaya, doon nyo na siya halu-haluin. At pagkatapos, isit aside ninyo. Ilagay nyo yung bawang at saka sibuyas at saka yung kanin, diba? Ganun lang yun. Or kung meron naman kayong bacon or ham, pwede rin po ito. Pero hindi na po ako naglagay ng ham dito. Kasi nga po, medyo kailangan natin i-balance yung ating kakainin, 'di ba? Hindi pwedeng lahat, pwede nating gawin at lagyan. Kasi pwede naman bakit hindi? Pero kailangan natin i-balance yung ating kakainin lagi, 'di ba? Kailangan maging mindset naman tayo. Mindset ba? Kumbaga, kasi hindi lahat po pwede. Bakit naman hindi? Pwede naman, 'di ba? Sabi nga nila, pero hindi nga po pwede, guys. Iba-balance natin yung kinakain natin sa pang-araw-araw, lalo na inumin, pagkain, dahil mahirap na kapag tayo nagkasakit, 'di ba? Dapat marunong tayo mag-balance, ganun ang buhay. I-balance din natin yung ating kalusugan dahil mahirap na kapag tayo nagkasakit. Ang mahal kaya ng ospital. 'Di ba? So eto na nga at syempre hiniwa-hiwa ko na yung ating ibang mga ingredientes. At ito naman yung aking carrots. Isang carrots lang ang ating ilalagay at syempre hiwain muna natin ganyan. Pagkatapos pahabaan na kudra-kudra dito. Depende sa gusto ninyo guys. Kayo ang masusunod. Pero ito lang ang aking paggagayat. Ganyan lang po kasimple para madali siyang maluto. At syempre igigisa natin ito sa bawang at sibuyas, 'di ba? At yung ating gisantes na dilata yan. At pag ito ay ginamit ninyo, huhugasan nyo rin to guys kasi yung pinakasabaw nito, hindi rin siya maganda kapag ito ay hindi nyo hinugasan. Kaya kailangan na huhugasan siya guys para matanggal-tanggal din yung kanyang mga anik-anik, yung mga sobra-sobra dyan. 'Di ba? Kailangan din natin hugasan to ng maayos. 'Di ba? Masarap to guys. Igisa nyo lang sa bawang sibuyas. Tapos, meron kayong bacon. Nako, masarap to. O kaya sa bawang lang. Lagi ko itong ginagawa guys. Lalo na kung nagda-diet kayo. Dito naman talaga sa amin. Halos hindi naman kami halos kumakain ng kanin araw-araw, kumbaga vegetables and karne or fish, depende po yun. Talagang nagkakanin lang kami pag Saturday and Sunday or weekend, kumbaga yun ang kasabihan natin. At ito naman yung ating itlog, 'di ba? Ito ay hinalo-halo ko, hindi ako magagamit guys ng words na ano kasi alam nyo na. At saka yan na nga nilagyan natin ng konting asin. Pinakita ko sa inyo yung bibig ng aking takip ng asin kasi nga po baka hindi ko makontrol. Bumukas siya masyado pagkatapos mahulog lahat dyan yung asin ako. Diba mahirap naman yun. So eto na nga at initin na natin ang ating mantika sa ating kawali para unahin natin dyan yung ating
itlog. Kasi ito muna ay kailangan natin lutuin. Pagkatapos hanguin natin, tapos kwadra-kwadre dito. O kaya naman, dyan na rin, dyan guys, kung tinatamad kayo maghango, dyan nyo na rin, igisa nyo siya dyan, pag ganyan-ganyan, diba, halu-haluin nyo dyan, ganyan yung ginagawa ko. Depende sa gusto nyo, at saka diretso na rin yun yung bawang at saka sibuyas. Depende po yun sa gusto ninyo. Kasi kayo ang master chef, so kayo ang masusunod. Hindi sila yung mga kakain, guys. Hindi sila ang masusunod, kayo ang masusunod. Okay. Kaya ganon ang sinasabi ko sa inyo, guys. O, eto na nga. At sinit aside na natin yung ating itlog at ginisa ko na rin dyan yung sibuyas at saka bawang. Tapos ilalagay na natin dyan yung hiniwa-hiwa natin na carrots. And then, tatakpan natin, pahinaan natin yung apoy para maluto siya at hindi rin siya masunog, di ba? Ganyan lang kasimple. At pagkatapos, pag naluto na siya ng mga 1 minute, yan. Tanggalin natin ang takip at atin namang halu-haluin. At pagkatapos, ilagay na natin yung ating chicken cubes. O kung wala naman kayo asin, okay lang yun, guys. Don't worry. Be happy. Kumbaga, okay lang. Wag nyo nang gawing problema yung hindi naman problema. Okay? Kung anong meron kayo, yun lang. Okay na yun, guys. Kung walang vegetables, okay lang. Ang tawag na naman sinangag. Pinaarte lang yung ating mga titulo dito. 'Di ba, yung ating title ng ating pagluluto. So, ito lang ang aking ibibigay na tips sa inyo mga mommy, 'di ba? Para medyo naman mabawasan ng konti ang inyong problema kung paano ba ang mga ibang mga menu. 'Di ba? At least meron din kayong idea. So, inilagay na natin ang green peas dyan. At pagkatapos, ay ilalagay na rin natin dyan mamaya yung ating itlog. Diba? Yung ating fried egg. And then, or egg plate. Kumbaga, aching. Tapos halu-haluin natin ng ganyan. O, diba? Yan. At kung matabang naman sa panlasa ninyo, dagdagan nyo pa rin ng asin. Basta ganyan, halu-haluin nyo lang siya hanggang sa mahilo siya, guys. O, eto, pinapakita ko sa inyo, paluto na rin to, guys. Tingnan nyo naman. O, diba? Pagkatapos, ilagay nyo na yung itlog. At pag mga 3 minutes, luto na yan, guys. O, ganyan lang kadali. At mamaya, ipapakita ko rin sa inyo ang aming ulam. Diba? Kasi brunch time to, guys. Alam nyo na. Pag weekend, lagi kaming late. Tumatayo ng aking anak. Bueno, ako abeses, late talaga ako kasi nagagawa ko na biyernes pa lang ng gabi, ginagawa ko na lahat yung aking anik-anik. So, eto na nga at magpiprito tayo ng itlog. Diba? Ganyan. O, nabasag pa nga siya. Kasi sumabit sa kanya yung kanyang balat. Nako. Diba? Nagiging eksperto na rin ako sa pagpritong itlog kahit isang kamay lang. Kasi alam niyo kung bakit. Yung isa kasing kamay, hinahawa ko sa aking tripod dito sa telepono to. Para mabidyohan ko naman. Diba? Ganyan lang. Tapos lagyan natin ng asin. And then, ganyan ang ating gawin. O, yan. Basa-basain natin dyan ng ating asayte or ng ating mantika. Yan, para maluto yung kanyang ibabaw. Ganyan, guys. O, diba? Yan. Pagkatapos, kung gusto nyo malasado or gusto ko kasi lutong-luto yung ating itlog na pula, kasi guys, ayoko ng malasado. Gusto ko yung lutong-luto na matigas siya. Kasi alam niyo kung bakit? Ang bakterya. Nako. Sinasabi ko sa inyo ang bakterya. Kaya kailangan lutuin natin ang pagkain ng maayos. Sinasabi ko sa inyo yung salamala dyan.
dyan kapag hilaw yung ating itlog na pula. Naku, mahirap na. Kasi hindi lahat nakaligtas kayo nung una. 'Di ba? Kung yung pangalawa o pangatlo na nagluto kayo, baka may bakterya nung pagkakataon na yun nakain natin. Naku, mahirap na. Kaya mas magandang lutuin natin ng maayos yung ating pagkain. 'Di ba lagi naman ini-explain yun ng mga scientifico na kailangan para hindi tayo magkasakit, kailangan lutuin natin ng maayos yung ating kakainin. Dahil kahit ano pang linis ng ating kapaligiran, ng ating kusina, ng lahat, ng kamay o kung ano paman, pag yung ating nilulutong pagkain hindi lutong-luto ng maayos, alam nyo na yon, 'di ba? Hindi ngayon sa pangalawang pagkakataong baka naman meron tayong makain na hindi ka nais-nais diyan. At nagprito na rin ako ng aking chicken nuggets para sa amin ng anak ko, 'di ba? Ganyan lang kasimple, guys. Mga mami, daddy, lolo at lola, mga ate at kuya. Huwag nyo nang padipisilin ang inyong buhay. Nako, 'di ba? Ganun lang 'yun. Kung wala naman kayo nito, pritong tuyo, isda, or kung meron kayong ham, hotdog, okay lang 'yun. 'Di ba? Ganyan lang. Tapos lagyan niyo ng kamatis. Kung wala kayong vegetables na talagang yung hindi kayo nakabili, kung anong meron diyan. Pero wag na kayo maggamit ng mga sawsawan ng mga maaalat, yung mga ganyan toyo. Suka, okay lang yun din. Mas maganda ang suka na may bawang, isawsawan. Okay na yun. Kung ayaw nyo naman masyadong maalat, lagyan ng asin. Lagyan nyo ng konting asukal. Kagaya ko, yun ang aking sawsawan, suka na may bawang, na may asukal kapag ako'y kumakain ng tuyo or pritong isda. Napakasarap po noon, 'di ba? Kaya, yun na lang ang aking tips mga mami, daddy, kuya, ate, lolo at lola. So, hanggang dito na lang po ang aking video. At kung nagustuhan nyo naman po ang aking pa-etching-etching dito, lalo na sa pagbo-voice over kong maarte, please like and subscribe and ring the bell. Okay po, God bless po sa inyong lahat at salamat po sa panonood at ingat po kayo lagi at alam mo sinasabi kapag may problema, ngumiti pa rin at manalangin tayo sa Panginoon Kristo. At syempre, laging magpasalamat sa grasya na dumarating sa atin. At syempre, lagi niyong dadalhin na si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. Okay guys, ito na nga ang aming hapagkainan. Tingnan nyo naman, di ba? Para mawala-wala naman ang inyong mga anik-anik dyan, sakit-sakit ng loob. Kahit na sa hapagkainan, pagandahin nyo na lang, di ba? Makakain tayo ng maayos. Yung preparasyon natin maganda. Okay na yun guys. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas maganda na ito. Ating ginagawa para sa ating pamilya, 'di ba? Okay lang 'yun. Kahit hindi na tayo gumastos ng lagi tayong lalabas sa ating pamamasyal dyan o kakain sa restaurant. Pwede naman kumain sa restaurant isang beses sa isang buwan. Kung meron tayong budget, bakit naman hindi, 'di ba? Pero kung pwede naman tayong kumain sa loob ng ating bahay, makakain pa lahat ng tao sa ating mga kasama sa loob ng bahay, di bilhin natin yung masasarap na pagkain at doon na lang tayo mag-mukbang, kumbaga tawag dyan. 'Di ba? Pwede natin gawin yan. Bakit hindi? Pero bakit pa? Pwede natin gawin din naman sa loob ng bahay, paminsan-minsan.